92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Nako, talaga nga naman isang magandang happy hapon pa rin po sa lahat ng ating mga Ka-Vibes na nakatutok sa atin syempre sa kanilang mga transistor radio sa atin pong radio frequency na 92.3. Oo, tandaan niyo po yan, 92.3. Yes, oo. Medyo bumilis ang bumilis, hindi ba lumakas? Oo. Lumakas ang buhos ng ulan. Correct. Maswerte ang friend nating si Kuya Mong Boy Ian dahil nakapasok na siya. Agad, oo. Hindi naabutan ng ulan. Hindi na siya naabutan ng ulan. Hindi siya dumami. Grabe sa hindi dumami, no? Diba ganun yun? Hindi ako pwede maulanan. Dadami ako. Ganon. Sure. Pero syempre, live din tayo napapanood habang yung iba nakikinig sa mga sasakyan nila, syempre sa ating social media account sa Facebook, FM Radio Philippines. Tayo po ay napapakinggan, napapanood ng sabay dahil meron po tayong pangmalakasang bisita. Ngayong araw ng Biyernes. Sa araw ng mga puso, siya po ang talagang magpapakilig sa mga single na mga nakikinig. Katunog. Magpapakilig sa mga single na nakikinig. Ay, wow. Iba. I-welcome na po natin. Live na live dito syempre sa ating favorite na merienda. Sa ating favorite na programa. At sa favorite na tambalang inyong pinakinggan alas 3 hanggang alas 5:30. Heto na po, mga Ka-Vibes. Please welcome. Hindi ko alam yung tatawag sa kanya kung yung kanyang nickname o yung totoong pangalan niya talaga. Diba? Pero syempre, mas kilala natin siya bilang si Kaloy Tingkungko. Hello, Hello po, good afternoon po sa inyong lahat, mga Ka-Vibes, and sa lahat ng mga nakikinig ng 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat po, DJ Jaiho and DJ Ken, for having me here on your show. Nakakatawa si Kaloy kasi kanina pagdating niya, di ba, tangkad, fresh, talagang parang parang galing na sa date yung itsurahin, di ba? Sabi ko nga, di ba, naka-red siya? Naka-red, tapos nakasuit din siya. Kaya habang nakikwento ako na pagdahil sabi ko, siya na siya. Nataranta ako, nataranta ako, mga Ka-Vibes. Pero total opposite, actually. Galing ako sa date. Hindi. Parang malabo siya today. Bakit? Uy, bakit naman? Work is my date. Yun na lang. Oo. Para hindi ko na lang maramdaman na wala pala akong date today. But, may kadamay ba ako? Wala. Masaya. Wala man lang nag-heads up sa akin. Ganito pala dito. Kasi sa labas sa amin. Okay, sa linya. Pare-pareho kami. Medyo, yung partner ko sa show, happily engaged. Engaged. And EA. But ako, dinadamayan ako ng iba kong co-host, pero dito pala, pareho kayong masaya. Yes. Actually, dapat absent talaga ako ngayon. Wow! Sorry DJ. Totoo talaga, dapat absent ako ngayon kasi nga, di ba, bukod sa nawawala yung ID ko na ikinaka-stress ko talaga kanina pa, na nataranta rin yung mga guards sa baba, sila Ate Jenny, nakikinig sila kasi bumaba ako, di ba, hinanap ko yung ID ko. Isang ending, wala talaga siya sa sasakyan. Kailangan pa ba ng identification ni DJ Jaiho? Hindi, syempre sa ABS-CBN, kailangan. Hindi ka makakapasok. Formality pa, okay. May gano'n. Oo, di ba, parang MRT, yung kailangan mong i-swipe, yung gano'n. Right. Para makapasok at bubukas yung gate. Correct. Tapos nagsabi na ako kayo na sa sa PA namin, sabi ko, girl, hindi ata ako makakapasok. Oo. But you're here. And so pasalamatan natin si DJ Jaiho. And can I just share? First time kong mag-guest sa isang radio station. Talaga? And I'm glad it is here. Yes. And with you guys. Wow. And on Valentine's Day. Oo, totoo. Ang perfect niyan. Kaya maraming salamat din. Oo. Di ba, nakakaloka dito sa opisina, nagbibigay ng bulaklak. During breaks na nakita ko kanina, and then you were was there someone eating outside? Yeah. Pero chill lang. Gusto ko na ganito lang. I mean, sa show din ko, where I'm part Unang hirit. Pwede mabanggitin? Oo naman. Yung sa unang hirit, every morning kahit medyo, karamihan ng Pinoy ay mga tulog pa. Kami ay nagsasaya na. Tulad nyo, itong energy na to, meron na kami nito sa umaga pa lang. And I'm glad na
Actually, medyo inaantok ako kanina before starting. But when I entered and then we started, parang, am I back? Am I back at the morning show? Oo, ang taas eh. Oo, totoo. Ganun talaga siya, yes. Pero syempre, pag-usapan natin yun, nabanggit mo na nga, you're part of Unang Hirit. Yan po yung napapanood tuwing umaga sa Kapuso Network sa GMA7, syempre. Gusto nating sabihin na nakilala ka na as host, di ba? Doon ka talaga parang nagmarka na pagsabing si Kaloy, ito yung partner lagi ni Shaira sa umaga, ganyan. Oo. Pero hindi alam ng marami na you can sing pala. You're a total performer. Wow! Total performer. Paano ka sasagot? Big word. Big word? Yes. Paano ko sasagot yun? Well, I don't wanna claim that I'm a total performer, but I have something, a little of everything that I can offer to the people. Yes. Yung hosting ko, yes, you're right, DJ Jaho. Nagsimula siya sa Unang Hirit. Prior to that, wala akong hosting experience. Thank God for Unang Hirit. Nagbuka siya ng maraming opportunity sa akin. And pandemic turned out to be great for me. And I met new people and gained a lot of new and good friends talaga. Ayan nga si Shaira and her partner si EA. And all other, and a lot more hosts. I mean, mga katrabaho. And my hosts were a family there. And I feel like ganun din kayo dito. Oo. Ang saya. Tapos yun, so syempre, pero bago ang lahat, bago ka nabigyan ng malaking break for Unang Hirit, ano muna yung pinagkakaabala ni Kaloy? Before. Saan ka ba mas comfortable? Feeling close, Kaloy? Yung Kaloy ba o Carlo? Kaloy. Ay, mas Kaloy talaga. Oo. Actually, yung Kaloy, coined siyang nickname ng best friend ko from high school. Tapos kinary over ko na lang ngayon na public personality ako. Kaloy ang kinuha ko para mas masa, tsaka mas tatatak siya sa tao at saka wala masyadong Kaloy. I mean, meron na few, but rare. Wala ba? halos. Though, like si Carlo Aquino, ang tawag talaga rin sa kanya Kaloy din. Pero mas kilala siya sa showbiz as Carlo Aquino. Yeah, I know him by his name na Carlo. So, pero like halimbawa sa Instagram niya, di ba, Kaloyski, yung mga ganun yung mga handle niya, galon. I was called Kaloy. My friend, here, sa Unang Hirit, they call me Kaloyski. Sometime, para lang pet name, ganyan. Ganon. Pero yun, prior to that, ang pinagkakabisihan ko, I've been working for 4 years sa corporate industry. Talaga? Before ako naging public personality lang ako. I don't want to say forced, but God led me there during pandemic. Paano? Nung na-lay off ako, natanggal. Isa ako sa part ng mga nat-retrench nung pandemic because of because of pandemic. And I used to be part of a local airline, yung Kulay Dilaw. Alam ko na. Oo. Kulay Dilaw. Baka naging pasahero ko na kayo one way or another. Feeling ko. I was there for 2 years. Prior to that, my first job naman was at a hotel sa yung casino hotel sa Parañaque, yung Nissan. Okay. Okay. Yan. Oo. So marami na rin ako pinagdaanan. Soler. Yes. Gusto ko yun nabanggit siya na. Hindi, wag na natin banggitin yung airline na Kulay Dilaw kasi hindi naman tayo bayad. Walang bayad eh. Uy, pero nanliligaw tayo ngayon ng mga sponsors eh. But anyway. I can tap Cebu Pacific. Tara. Binanggit ko na. Oy, grabe. Oo, bongga. Bongga ka. I used to work for there and for them, but modesty aside, they now work for me. Yes! Di ba, kinukuha ka nila as mga ambassador. Yes, I've been to some of their destinations as their influencer parang sort ganon. of. Antara, bongga, di ba? Tapos yung singing career naman, paano naman napasok yan before pa? May talent ka na sa pagkanta? Kagaya ng karamihan ng Pilipino. Magagaling talaga kumanta. Well, hindi naman magaling kumanta. Kasi kung yun ang sasabihin mo, bakit di ako nabigyan ng gano'n? bakit inototune yung album ko dati? DJ Jayo, hindi daw pwede kasi ibigay lahat. Kailangan may flaws ka din daw eh. Paano nagsimula? Yun, tulad nga ng karamihan ng Pinoy, 90% of the Pinoys, mahilig kumanta. Ako, pastime ko ever since. Not even I wasn't part of the public the entertainment industry yet. Hilig ko na talaga kumanta, magkaraoke with friends, even sa bahay. Nagkakaraoke ako kapag wala akong magawa. Yun doon nagsimula yung love for music, and also mami ko kasi nakikinig talaga siya. Growing up, she's listening to Sunday radio. Yung mga oldies but goodies. Yung mga kanta, yung mga brother, Louie. Pero mas sa mga yung mga Carpenters. Yung mga day after day. Yes, that one. Oh my gosh. Nagre-reminisce ako. Kabisado. I'm not that strong. When there's no getting over the rainbow. Ang sarap pakinggan ng mga ganyan. Wow! And on the way here,
can I just share? Ang pinapakinggan ko, 92.3. 92.3. And may piniplay lang ako music. Amats ko ngayon yung Bakit Di Totohanin ni Carol Banawe. Favorite ko yun. At saka Kaba ni Tutsi Guevara. Tsaka yung meron ba ni Nikki Valdez? Di ba may ganun pa? Nasa playlist siya pero hindi siya nag-shuffle kanina eh. Totoo. Grabe, may talaga naman may mga tao talaga na mahilig na sila ngayon sa Spotify. Pinaano nila yung playlist nila. Naka-curate. Actually ako, nakita ko, naka-fix na yung playlist. And then ayan na siya. Diba? Ang sarap pakinggan. I mean, I have no direct experience connected to the song. Pero kapag nakikinig ka ng ganitong music, parang biglang nagkakaroon ka ng connection to the song. Sige nga, sabayan natin. Sabay? Oo, Tayo? sabayan natin. Oo. Ikaw muna. Meron siya. Pag ako... Ay, chorus na lang tayo. Hindi ko maalala yung simula. Sa akin Go, DJ Chayo. Para ka nasa mall show. Ang taas nito, Carol. Can we skip to the chorus? Sabayan natin. Hindi Ate. Yan, pero magkwentuhan muna tayo habang ganyan. Totoo diba? ka, ang sarap makinig ng mga ganito. Ako, I love listening to old songs din talaga. Sobra parang, alam mo, feeling ko old soul ako. I think you are. Kasi when you enjoy nga yung music na ganito, Mga 90s to 90s, so it has a lot of story to tell. Yung lyrics, talagang pinag-isipan siya at saka Totoo. tagos. Ganun na. Well, I have nothing against yung new now. songs na. Ngayon, mga That's the Gen trend. Zs. That's what we listen to eh. Yun yung patok. Ayan na. Bakit di na lang Okay. totohanin ang lahat ang kailangan ko'y paglinga. Bagay kayo sa duet. So eto na. Bestie naman. Kung tatanungin nyo ako, dream collab ko, I Carol think I have a Banawa. new answer. Sino? DJ Jaho. Uy, ano ba yan? Gusto mo ba? Sasama na kita lagi sa mga show ko. Sa mga show niya. Meron tayong opening. Actually, nakikita ko siya sa shows. I mean, because of EA Guzman, yung endorsement nyo. Yes. You guys are always together sa mga events. Lagi, Di ba? oo. Even out of the country. And Totoo. mukhang ang saya-saya nyo. Isasama kita. Isasama kita. Let's go. Tinawagan, Mami, may bago kong may bago kong friend. Kaya na yung mag-duet ng kanta. Bakit dito to, honey? Carol. Baka pwede natin i-package yung music o perform kami together. Totoo. Marami pa naman naka-line up kasi February pa lang eh. Saka diba, ang daming mga shows. Oo, sunod-sunod. Ngayon, peak dahil kakasimula lang ng taon. Totoo yan. How about acting? Nag-try ka din? Actually, before ako nag-hosting, 2020 nung na-discover ako Sa BL series. Nag-BL series ako for independent mga production. And I did couple of TVCs. Right after that, Mga commercials. Doon siya nag-kick off noong 2020. 2021, come 2021, doon ako nag-opportunity mag-audition sa GMA. And then became part of Sparkle. Back then, noong 2021, it was still called Artist Center. And then a year after that, parang yung handler ko told me, a year with GMA, he told me na medyo may challenge sa pagbenta sa akin sa teleseries. Even GMA produced shows. Kasi daw, walang ring yung pangalan. I mean, walang recall. And also, hindi pa nila ako kilala even after a year with them. Kasi height of pandemic, medyo challenge pa rin talaga tayo sa pag-promote and all. All we have is social media. Correct. Medyo hindi enough yung reach ko at saka visibility ko nung time na yon. He decided for me to audition as pangsamantalang host for summer segments ng Unang Hirit 2021. Para mas... Sino handler mo? Used to be, I'm under Sir Daryl Zamora. Same nila, Shira and EA. Daryl. Si Daryl Zamora is a very, very good barkada of mine. Uy, we should hang out. Yes. Si Argel ka ngayon. Ay, hindi. One of his handlers, back then, it was Rap Alvarez, yung nag-handle sa akin that told me to audition nga sa Unang Hirit. Galing. And then, a year after kailangan ng rotation, I was assigned to another handler, si Ate Aubrey. Shout out to her. Hello. Hello, So yun, friends natin ng mga taga-Spark, lalo na si Kuya Daryl. Yes. Sir Daryl. Mahal ko yan. Happy Valentine's, Sir Daryl. Bossing ko po yun. Happy Val. Happy Valentine's. So yun, doon na Happy nagsimula. Val. Putol-putol. Happy Val. Doon siya Mga nagsimula. kabataan ngayon, Happy Val. Happy Val. So when I entered Unang Hirit, tas na-absorb ako after a month. As regular na. As regular host. Oh. Iba.
it's a huge, For huge you blessing. talaga. Hindi, tsaka ganun talaga yun eh. Kasi di ba ang lahat, akala ng lahat, pag gusto nila mag-artista, more on sa acting, sa ganyan. Hindi, you have to go through everything pala. Ay, tsaka pwede mong Dapat flexible Flexible, ka. that's the word, Pero, syempre, kailangan mo mahanap kung ano yung pinaka-strength mo talaga, kung saan ka talaga magsa-stand out. Like, a very good example, di ba, even ABS-CBN tried Robbie Domingo for teleserye, for yung mga ganun-ganon, di ba? Pero, mas nakilala siya bilang Robbie Domingo as host, di ba? Actually. Na dati, parang aminin naman natin, hindi ganun karami ang mga host. Pag sabi mo host dati, Tony Gonzaga, Luis Manzano, Zano, Billy yes. Crawford, yun yung mga talagang madalas na nag-host. Tapos wala pa. Tapos syempre parang si Robbie, ay ito yung gusto kong gawin talaga. O di ba ngayon, sila na nagpapalitan ni Kuya Lu sa mga ABS-CBN shows. And he really made it. Kasi ako, when you ask me kung sino ang kilala or like I looked up to na mga hosts locally, top of mind is ako, sinabi ko Robbie Domingo Diba, one time. Robbie Domingo, So, yes. meaning he really made it. And sa GMA naman, 'di ba, pag sabi mo host Drew Arellano, 'di ba? Ding Yung mga Dong ganyan. Dantes. Ding Dong Dantes, sa mga babae si Iya Villania, Yeah. si Maria na ghost din for Tadhana, 'di ba? Alden Richards did Alden couple of Richards. Miss Universe. Oo, yung mga ganon, 'di ba? So, alam mo 'yun, ang konti lang nung mga nag-host. So, kapag ka nakuha mo yung market ng hosting doon, the rest will follow. Magsusunod-sunod na talaga siya. Totoo. And that is what is happening to your career now. Actually, and I'm so diba, happy. na hindi ka nagteleserye, nilagay ka sa unang hirit na at first siguro hindi mo naman naisip yung sarili mo na mag-host talaga, diba? Oo. Not at all. Kasi hindi ako nabigyan ng opportunity back then in college, in school, na mag-host kasi they always see me as something else. Okay. But dito, wow, I mean, I can host pala. Thank God for people who actually guides you and tell you na you can try new things and be good at it. O sa mga nangangarap din maging host, kagaya ni Kaloy, Yeah. ayan, syempre, ano naman yung mga tips na pwede mong ibigay sa mga nakikinig sa atin? Diba? Malay mo, ay, idol ko yan si Kaloy, paano niya ba ginagawa yun? Bakit ang galing-galing niya pag umaga? Bakit siya nakakagiliw panoorin? Pwede ba kami makahingi ng tips? Ganon. Like in everything you do in life, ako, Ay, gusto ko yung may ganun. wow. In may panimula everything siya you do in life. You do in life. Say, ha! Ganon. Is it a ganda, is it a thing dito? Ganon yung Hindi. Okay, kayo lang. Kung ano-ano lang yung maisip ko. Correct. Oo. Naniwala naman ako. Like yun, going back, like everything you do in life, you have to put your most authentic self eh. Yes. At saka enjoy what you're doing. And kung at the beginning hindi mo siya gusto or not, hindi naman that's a negative word. Kung hindi mo siya hilig pa sa simula, Oo. you have to put yourself really have to immerse yourself para maramdaman mo kung bakit to ginagawa ng karamihan. And you have to find your purpose kung bakit mo siya ginagawa ngayon. Kasi at the end of the day, kailangan mahal mo yung ginagawa mo for you to last at saka to excel on it. And that's what I learned sa unang hirit when I started there. At first parang, do I really want this? Parang gigising ba talaga ako tuwing ng 3:30 AM para lang pumasok at mag-host at this energy level? Kasi may required na energy level in the morning, di ba? Kailangan mo manggising ng mga nanonood. But a couple of weeks, it didn't take me a month to actually realize na I love what I'm doing. At saka, it helps na mahal mo, not just na mahal mo yung trabaho. Yung pumapasok ka nang hindi mo na mamalay na nagtatrabaho ka. Yun. It helps na also, ayun nga, na mahal mo at saka hindi siya feeling mo na dragging na kailangan mo magtrabaho dahil trabaho siya. Totoo. You're doing hindi it because lagi because sa pera, di ba? part of, ayan yun. That's one. But mas ano na sa akin ngayon, yung mas weight, ang weight na ngayon ng drive ko to go to work is I have a new thing to learn today at saka nilook forward ko yung makita ko yung mga trabaho ko. Kasi nag-e-enjoy ka. Ang sarap nilang kasamang magkatrabaho para hindi kayo nagtatrabaho put Lalo together. na si Shira, I love her. May branch sila ka-upcoming. Nakwento ba niya sa'yo? And with your help. Sinabi niya? Oo, sinabi niya sa akin. Wow. We share a lot of things. Actually, parang kanina lang, right before going here, ay nasa kotse ako, nagpapahinga, waiting for my call time. Magkausap lang kami sa phone. May racket sila ngayon alam ko. Oo, may racket sila ngayon. Racket Valentine's with Baba, with EA. So, together yung package yung dalawang yun eh. Totoo, yes. O in fairness, diba? Kasi ang sarap nung gano'n, yung papasok ka ng
ang sarap-sarap sa pakiramdam dahil gusto mo na yung ginagawa mo. Ako Hindi ka sinasabi ko yan napapagod. lagi. Yan, lagi ko siya pinapayuhan. Kasi bagets pa siya. Sabi ko bagets pa siya. Ang tanda ako, no? Oo. Oo. Akala niya siguro ano na rin Hindi ako. kasi, I mean, you're in this show. Oo. Parang expect ko. Very baget siya, ganon. Tapos parang, bago lang din siya as a DJ. Yes. Oo. So Wow. parang lagi ko siyang in-advise. Sabi ko, dapat make time for yourself. Huwag mong pagurin ng bonggam-bongga. Kasi, yan yung natutunan ko nung bagets ako na parang, bakit ganon lahat pinasukan ko, lahat gino ko. Tapos, alam mo, kahit nag-TV na ako, nag-teleserye na ako, nag-movie na ako, di ba, nagpangako sa'yo ako, di ba, kuya? Lahat, Showtime, guesting, ASAP, lahat ng ABS-CBN show, ginestan ko na before, even GMA, TV5, etc., etc. Pero naisip ko talaga, sabi ko, ay sandali, nagawa ko na lahat ng dapat kong gawin. Ang bet ko na ngayon talaga is kung saan ako nagsa-stand out. Yeah, Which is sa pag-host ko, sa pagdi-DJ ko, yun yung pagtutuunan ko ng pansin. Kasi doon ako talaga alam kong magaling na magaling ako doon sa bagay na yun. Hello? And- May hello! To confirm, hello. no, to confirm it, I mean, you're known as DJ Jaiho, diba? So alam mong doon ka talaga nag-excel and you're really good at what you do. 'Di ba? Hindi, tsaka yun yung payo ko talaga. Kasi ang daming may mga nakikinig sa atin na they don't know kung ano yung dapat nilang gawin talaga Totoo na. naman. Gets ko na masarap na subukan ng subukan. Pero alam mo, pag dumating yung time na okay, ibibigay sa yan, pero ikaw ang mapapagod at mape-pressure na ang mangyayari, matatanggal, maaalis ka sa bagay na mga pinagpapasok mo dahil hindi mo alam kung ano talaga dun yung gusto mo. Yeah. So I think enough lang kung what's on your plate. Wag ka dapat ma-overwhelm sa mga kung ano man meron. Oo. Pero I mean, kung may blessings, tanggap, 'di ba? Correct. Yes. Because Pero everything comes in perfect timing naman Correct. talaga. Totoo. And tama ka. I mean, can I just give a highlight dun sa sinabi ni DJ Jaiho? Learning now na ang bata mo pa pala. You have so much ahead of you. Kasi ako, Yes. so you're 23, you mentioned. No, she's 12. What? Joke. Yeah. I'm already 29. I've been through, Diba? if I've maybe both. Pero I've been through a lot. So, hindi naman ito yung first job ko. right. Pero, okay. So, you've, nakilang work ka na before. Call center ako before. Oh, And so then iba rin yung ngayon- environment nun, di ba? Oo, iba din. Then ngayon, nag-DJ ako. Pero key, yung, I'm very strong on work-life balance. Yes. Sobrang, Yun yung sinasabi ko sa'yo. sobrang magandang naririnig nga to ng mga ating listeners now and the viewers. Kasi, yun yung natutunan ko from my first job. The reason why I resigned from my first job sa corporate, sa hotel, kasi na-exhaust ako. Kasi tanggap ako ng tanggap nung mga binibigay sa akin. Kala ko, if I take this, gagaling Tagapagmana ka ng ako. kumpanya. Or like, I will be recognized, but not all the time. Tagapagmana. Hindi, yun ang saying talaga, di ba? Totoo Sa naman. Facebook, na parang, huwag ka masyadong, ito napag-uusapan naman na din siya and this is a trending topic. Yun, di ba? Okay lang na maging okay ka sa mga yon sa kumpanya pinagtatrabahuan mo. Pero syempre, maganda yun kung nagagawin mo responsibility mo. Pero ang ending, kung lahat na game, tanggap ka ng tanggap, ay dahil sa dulo-dulo, hindi ka naman magiging tagapagmana, no? Hindi sa ipapangalan. Alam mo yan! Narinig diba? ko lang yung- Oo, Narinig- diba? Uy, Sir Carlo. Hindi Ay, kasi- ala! Pinakalanan. Ay, sorry. Balik. Okay. Sorry. Hindi, Joke. pero di ba Going back. tama? Oo. True. Kasi marami kong kakilala na sobrang workaholic nila. Which is, I mean, Okay ito yung yun dedication, kasi, yung passion oo. nila sa trabaho. Pero I remind them, Take it easy. even sa mga anchors ngayon na ang tagal na sa industriya, imagine me I've been in the industry for just 3 years, pero na didiretso ko sila. Miss ganito, si Miss or Sir ganito, magbakasyon ka naman, parang hindi ka pa nagbabakasyon, hindi pa kita nakikita nagbakasyon. Parang ilang buwan ka na dire-diretso nagtatrabaho. Please make time for yourself kasi you need that. Kasi Kailangan ako, mong huminga. whenever I take a rest from unang hirit, pagbalik ko, mas refresh ako and Mas may nabibigay mo na-fuel yung up, best oo. mo. Yes. Meron kang, oo. tapos, ilulook forward mo ulit yung next pahinga mo. 'Di ba? So, kailangan, right after a rest or a vacation you took, mag-set ka na ulit. Pero wag naman yung sobrang lapit. Oo. 'Di ba? Maya ka naman. Oo naman. So, ako nasisita na ako ng boss ko eh. 15 lang yung leave, di ba? Oo, Biglang tapos- inubos mo na kaagad, di ba? Correct. Yun yung ginagawa ko sa akin. Oo. Which is good. Every after ng putukan. Ayan. Ay, putukan. Ba't may putukan? Hindi, pag New Year. Putukan. Hindi, every after ng putukan, pag New Year,
Yun talaga, after Bakasyon ng ka. putukan, bakasyon ako, Correct. abroad na ako niyan. Tapos Oo. 8 days or 10 days, nandun na ako. Tapos pinapaalam ko na yan sa boss. O kaya kasama yan sa kontra ko talaga na, basta po pagka December 31, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, wala po ako niyan. Pero pagbalik ko po, dire-diretso na po ako nun ulit. Deserve. Congrats on Hindi doing kasi that. before, na-experience ko yun. Na Monday to Sunday, 'di ba? Oo. Tapos as in every single day, wala ka na talagang pinalagpas sa trabaho. Tapos parang sabi ko, ano ba yan? Parang feeling ko minsan, hindi na ako happy, hindi na ako masaya sa ginagawa ko. So nagkaroon ako ng reset. Ang sarap bumalik ulit Diba? sa trabaho. Yes. So, oo. that's my advice to you, DJ Ken. DJ Kim. Kim, sorry, Kim. Kim. I've been saying Ken kanina pa. So, stand corrected, DJ Kim. Kim. Habang bata ka, enjoy most of your time, personal time, relaxation sa rest at saka sa family. Yes. Importante. Totoo. Kasi mas lalo kang gagaling. That's right. Diba? Totoo, DJ. Oo. Yun. Ooh. Oh, sakto, 'di ba? Naku, pag-usapan naman natin, ito na. Ang Ayan title na. ng single mo ay Infatuation. Big word. Oo. Ito na. Papanakit ka. Lagi yung nagagamit yung infatuation na salita na yan na kunyari, meron ako naka-fling or something. Naku, wala yun. Parang feeling ko infatuation lang yan. Ganon. Which is true enough. I mean, Di ba yun naman talaga yung parang siguro pinakilig-kilig ka lang ng very, very little tapos parang ikaw naman asang-asa ka na. Akala mo ikaw na talaga yung gusto Oo, niya. well, you're just being positive. Kaya tayo umaasa eh. Kasi may Talaga? hope. Kasi we're being optimistic sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya we hope for something good. Sige. So, na-experience mo na yun. Ayan, if we were to ask you, ayan, Kaloy. Oo, if we were to ask you, of course, diba, we're promoting infatuation. Yes. What is the meaning or paano mo i-describe sa sarili mo or sa mga nakikinig sa atin ang salitang infatuation? Hindi naman ako magpapaka-impokrito. I've Yes. been infatuated a lot of times. Talaga? Oo. And Mabilis kang ma-in-love? hindi naman pala. Iba, again, yun, this is the definition sa akin, ha? Ayan. Okay. It's not even close to being in love. Mhm. Infatuation is a lower level from that. Mga 3 levels Parang lower. may butterfly lang, gano'n. Something like that. Na parang you take inspiration from that person kapag infatuated ka. Not because you are looking forward na maging kayo and or ma-in-love sa kanya, but just a source of inspiration para to do better and to pampakilig. Di ba Kasi consider kailangan din... natin yun eh. Ako, I've been single for, talaga nag-share ng ano. Wow! Wala pang tanong. Tama. Wala pang Hindi. tanong. At Tama least, hindi yun, mo na tama yun. hinintay na tanongin ka namin. Tama. I've been single for, God knows, ilang taon na. Ayoko nang share pa kung kailan, since when. But, Sana sinare mo na, nasabi mo Kaya na nga, eh. nasabi since mo 2018, ito na. Ayan. Since 2018. So, diba, imagine that. But, during that span, during those years na wala, syempre, hindi pwedeng wala at all. So, ako, minsan, I don't force it to happen, pero it just happens na parang God makes a way para for you to be inspired again. And doesn't have to be in a relationship with that person, but just motivation tsaka yung drive to do better, to improve yourself. Kasi Sobrang ginanda naman yung sagot sa infatuation. kasi naman. inspired ka Grabe. dahil dun sa tao na yun. You just draw inspiration from that person. Yun yung infatuation sa akin. It Para doesn't have to sa'yo. be kailangan maging kayo. Hindi, no. Totoo, ganun. Parang sakit naman. Ayoko na magkaroon ng ka-infatuation. Parang- Hindi maging, kasi di ba yung ang daming ibig sabihin yan, di ba? May infatuation din na parang yun nga, kagaya ng sinabi mo, I agree, yes, correct. Pero meron din namang infatuation na alam mo yun, yung pinuyat ka lang, dahil kayo magkausap, pinakilig ka, tapos yung palang ending. Companion lang palang kailangan. Tapos ang ending sa dulo-dulo parang, ano ba tayo? Wala, Medyo- nag-i-enjoy Iba lang ako sa'yo. siya Di ba may eh. ganon? Hindi mo masisisi yung ibang tao. Ako hindi ko masisisi yung ibang tao na gano'n, Nahuhulog. Pero I nagpa-fall, believe yung Nasasaktan yung maramdaman mo yan, yung infatuation na pinag-uusapan natin, bukod sa dahil tao ka at normal ka, parte talaga siya. We're all vulnerable yes, oo, hindi yan mawawala talaga. Kasi diba, yun naman yun, infatuations, pinakamadaling pagpapaliwanag is yung may kilig. Oo. may kilig. Diba? Yes. May kilig. Meron kang, May kilig. may spark. Ganon. Yung flutter ng Oo. butterflies, yung mga Yes. ganyan. Totoo, yung parang totoo pala siya, no? Yes. Merong something inside you na it's not love, it's not even lust, but flutters. At ang sarap niya ma-feel kapag yun nga kinikilig ka. Hindi Oo. siya nothing in between. Mas gaganahan ka. Yes, oo. Ang sarap ma-infatuate. Correct. Wow. Uy! Doesn't always have to be in love.
infatuation, minsan enough na siya. Totoo. Pero yun nga, again, hindi ko masisisi yung ibang umaasa masyado. They're just being positive. Too much At saka, na eh. or in time, you have to learn it the hard way minsan. Para masasaktan ka muna before mo ma-realize na Okay. hindi pala dapat lahat bigyan ng meaning. You have to set your own boundaries para maprotektahan mo yung sarili mo sa heartbreak. And I think it comes with maturity, time, and experience para hindi ka masaktan. Tara. Yun, ako I learned it the hard way na parang okay. Pero pwede Wala rin palang siya, yung iba pag kunyari sa babae, naramdaman nila na may infatuation na siyang feeling dun sa isang guy, isang ending to naman si guy, parang wala pa, paasa lang. Diba Karamihan pwede kasi rin? sa atin torpe or walang lakas ng loob na magsabi ng Hindi kung na Talaga ba? 25 na eh. Meron pa rin. Meron Meron din. pa rin. Puro Kasi- parinig lang. Walang, hindi masabi ng buo yung upfront. Wala akong kilalang ganyan eh. Maraming torpe. Kasi Marami. takot sila for rejections eh. Aminin natin yan. We diba? I'm scared of rejection. Pero Diba? it's Pero party kasi yan eh. Para, alam mo yun, doon mo malalaman eh if magkiklik kayo or what. Diba? Ako hindi na ako takot sa rejection. Hindi kasi parang feeling ko, halimbawa sa career, ganyan, sa career sa career, hindi ako takot sa rejection because sa tagal ko naman na almost 20 years, 2 decades na, diba? So parang tagal nun, tanda. Sorry. oh my gosh. Nabanggit Hindi. niya ako 20 Oo. years. Hindi, so parang ang dating sa akin, yung, di ba, lalo na ako, I work for the biggest network, di ba, sa ABS-CBN, nakapagtrabaho na sa GMA, parang every rejection, naniniwala ko na kung hindi talaga para sa'yo, parang napapalitan siya ng redirection. Redirection. Totoo. Diba? Kasi parang, di ba dati, nung bata-bata ako, parang, ba't di ako nakuha kasi di ako magaling, hindi ko ginalingan yung best ko, hindi ko binigay talaga. Pero ang ending pala, kasi may ibang nakaplano para sa'yo. Right, that's true. May ibang nakaplano sa'yo. Kasi natutunan ko yan. I'm sure ikaw, nag-audition ka sa teleserye, na-feel mo na hindi ka pang teleserye. Tapos, next dun, hosting na hindi mo ever na-imagine yung sarili mo, dun ka pala magsa-stand out, dun ka mag-e-excel, Correct. diba? Yung mga ganun. Diba sa teleserye, yung ganun talaga, minsan nga na-taping mo na ng buo. Ang ending, dahil hindi pa napapalabas talaga, pwedeng mapalitan pa yun at mag-reshoot sila, tanggal ka dun sa tinaping. Hindi na e-ere at Hindi all na yung ma-e-ere at tinape all. mo. So parang ako, ang nangyari sa akin, hanggat wala pa, Hindi mo siya sineselebrate? hindi naman sa hindi sinasabi, parang normal na siya sa akin na, okay, kailan po to, ganyan. Pagka, once na, ayun na, may playdate na, yung umano na kayo talaga, nag-launch Yun na na kayo, yun na, doon na ako parang, this is Eto na. it. Tsaka mo siya i-claim, kumbaga. O, tsaka ako sinasabi, nagpapasalamat naman ako sa lahat ng blessings, pero alam mo yun, pero di ba marami kasi ako naman na-experience na parang, alam mo yun, tapos na-shoot ka na, tapos ang ending, mapapalitan kasi nga, mag-change, meron nga mag-guesting na taping na, hindi ka ma-ere. Kasi nga parang, hindi tumugma dun sa week na to dahil Valentine's week siya, ganyan. Hanggang sa hindi na siya e-ere, do bayad ka naman, di ba? Pero, alam mo yun, parang dito, natutunan ko bottom line, na kahit na nasa television ka, nasa radyo ka, ang trabaho pa rin siya na walang pinagkaiba sa ibang trabaho, except sa fact na nakikita ka sa TV. Yeah, mas malaki lang reach mo or like yung public personality ka. Yun, gano'n. Correct. Kaya dapat yung mga halimbawa sa mga bago, 'di ba? Ang magandang din talaga na wag damang-dama. Oo, wag masyadong personalin lahat. Wag masyadong damang-dama kasi nga mararamdaman mo na parang ay ate, parang wala ka pang overwhelm. Oo, wag ka ma-overwhelm masyado kasi yung eksenang mga ganyan, parang kagaya sa'yo sa corporate world, 'di ba? Tapos yun dun sa pagiging flight something kineme. Right. 'Di ba? Grabe, Tapos galing. ngayon, 'di ba? O imagine mo, hindi mo aakalain na dito ka pala talaga mas Eto na nagkaroon ka ng name, 'di ba? Kaya nga, and I've achieved a lot of things by being part of the entertainment industry na I never thought I'd be able to achieve. Nung nandun ako sa pagpa-flight attendant, hindi ko naman imagine magre-release ako ng single. Magiging host ako ng morning show. Oo. Magiging part ako ng isang teleserye. Ano pa ba ginawa? Like, Lahat. Karamihan. I mean, I have done a lot of things in the past 3 years, pero yun nga, 90% of that, or hindi, actually 100, if I may be bold, ay hindi ko naman na-imagine na gagawin ko pala siya sa lifetime na to. And feeling ko, kaya nangyari din sa'yo yan, kasi listening to your story, parang ang Marami system ng siyang sa'yo. pinagdaanan. Bukod sa may pinagdaanan siya, bestie, parang feeling ko, sabi mo kayo na to pray, to have time with your family, parang feeling ko, sinurrender mo na everything to the Lord. Tapos, hinayaan mo na lang siya na dalin ka kung saang agos kayo dadalhin. Actually, I agree. And also, it comes with ang taray ng chikahan. with your outlook sa bongga. buhay. Grabe, oo nga eh. It comes with your outlook sa buhay that when you let things happen and let God lead you, mapupunta ka sa right place that you're supposed to be.
ayun, and I'm now here, and now I met you guys, tas andito ako ngayon sa show nyo, di ba? It led me here. Alam mo, ang sarap mong kausap. Feeling ko, kaya enjoy talaga nag-work yung partnership nyo ni Shaira. Kasi di ba si Shai din, ang dami rin niyang inputs, ang dami niya pinagdaanan ni Shaira. Alam mo ba? Uy, yes. Hindi, ito lang. Kami ni Shaira, Artista Academy pa lang siya, magkakilala na kami. So, nauna pa kayo before EA? Si EA, halos kasabayan ko rin. Magkakasabay kami nagkakilala. Oh. And then, kasi before, ang love team ni Shaira, si Mark Newman. Yung foreigner. Oo, diba? Si Mark Newman. Yun, yung mga time na nag-audition pa lang sila before, magkakasabay kami niyan. Kami mga bata-bata dati. Kasi nag-TV5 ako dati. For a time din? Nung nag-start ng TV5, nung nag-revamp sila for Shake Mo TV Mo, I hosted Karinderia Wars with Marvin Agustin before. This is a show? Yes. Anong oras nag-air to? Before yung kay Willie, before when he transferred from ABS to TV5. So imagine that was 2010, 11. And so you know Shaira well, di ba? Yes, magkakilala kami. Sarap mong ka-work. Sana someday no magkaroon din tayong chance na magka-work tayo. Hindi malabo. Together with you guys, sana after this. Ang saya. Ang sarap ng Grabe, kwentuhan. ang ganda nung like yung kanta mo na Infatuation, it can be incurred and not just for love. Parang hindi lang siya parang bounded by love. Actually, parang, pwede rin siya in life, in general, actually. Ang taray ng talon natin, no? Ang from Shaira to life. From Shaira to the song, Boogs, gano'n. Ang daming sangay-sangay. Pero may relation pa rin naman sa I'm infatuated to Shaira. But at a certain level, di ba? Ganon. But yeah, I agree, DJ Kim, kasi yung infatuation, when I was being asked dun sa iba kong interviews, kanino ka infatuated? Tas ang sagot ko minsan is, it doesn't have to be someone. Okay. So ang sabi ko, I'm infatuated with my life. With what's happening in my life now. Kontento ako sa mga nangyayari, sa mga blessings at sa mga struggles na fine-face ko. In this little corner of the world, kahit na, kasi ang laki-laki ng mundo. True. When you realize it, ang liit-liit lang talaga, ang liit lang ng parte mo sa mundo, but when you do things, kahit gaano kalaki man yan, it matters. And the only way to go is to enjoy and to live the moment. Ay, gusto ko yung live the moment talaga. Grabe, yun talaga yung Nag-iba yung outlook ko sa buhay kasi after pandemic, all that happened. Hindi, at saka diba dahil sa araw-araw na may nakakapanayam kayo sa UH. Iba't ibang, from different walks of life, yung mga tao sa unang hirit, mga tao sa labas. Iba-iba kwento Talagang, you really have to feel or to empathize para mas makapag-connect ka sa iba't ibang uri ng tao. Perfect. Diba? Grabe. Hi, life. Tara, ayan na, pakinggan natin yung Infatuation. Oh my goodness. At sa pagbabalik natin, after natin papakinggan ito sa inyong mga radyo, si Kaloy mismo ang mag-iimbita sa inyong mga ka-vibes. Correct. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Banana Crew, exclusive! Tuloy-tuloy ang tsikahan at tsismisan. Walang makakapigil sa daldalan na hatid ng Banana Crew. Ang tanong sabi, is it just infatuation? That was my first ever single on our GMA playlist. This is Kaloy Tingkungko and that is Infatuation. Maraming salamat po sa pakikinig and first to hear dito sa station na to. Thank you so much, FM Radio Manila! Nako, alam mo, ang saya ng chikahan off-air. Ang dami na lang napag-usapan ni Bestie. Oo. At hindi nakapagpigil ang Bestie ko na sabihin sa kanya, alam mo, kamukha mo si Alden Richards. Totoo naman. Yun ang sabi natin kanina talaga. Totoo, di ba? Pagdating niya pa lang dito, may hawak siyang something. Tapos, bulaklak? Hindi, yung hindi. ano Yung bag. At saka yung coat. Diba? O, diba? Kala ko bulaklak. Baka sa pisngi, medyo nag-gain ako for the past months. Ayun, pisngi namin ni Alden nagtutugma ngayon. Oo, bagay sa'yo. Diba? Bagay ba? Saka gusto ko yung apelido niya. Tingkungko. Oo, ang cute. Can you pronounce it, DJ Jao? Tingkungko. Karamihan kasi nagkakamali Pero I cannot blame them. Medyo tricky. Minsan tingkoko. Oo. Tingkungku. Oo. So,
challenge sa iba. Pero, yun. Ano yan? Ano? Chinese last name yan? Chinese last name. Yung So daddy may ko, like kang Chinese? half Chinese yung daddy ko. Pero, wala nang practice, Chinese tayo lahat. Ay, Chinese tayong lahat Oo. dito. Like, pure Churva. Churva. Churva na yan. screen name ba yun? Screen name na Screen yung name, Churva. Sa akin, ho. Yeah, ito. Chinese talaga. Pure. Sisi ko si Gretchen. Gretchen. Tanong nyo kay Gretchen. Like, how are you Sisters related? by... Sisters by last name. Yun. Okay. Pero pure Chinese ka ba, DJ Jai? Hindi. Pure foods. Sorry. Like, real talk. Hindi, syempre screen name ko lang yan. Okay, pero hindi, papasa kayong dalawa. Alam nyo, malilin lang nila ako kasi para silang chinky eyes. Ako nga yung hindi chinky eyes eh. Chinky. Chinky. Diba? Yung dalawang kapatid, Masingkit. Masingkit. Actually, singkit. Ako lang Kung ang ngayon hindi. sa'yo nga, hindi ka nga mukhang Chinese, mukha kang foreigner. Foreigner. Dilat nga daw yung mata ko. Ay, wala. Siguro dahil sa unang hirit na rin. Noon, dilat ka. Ngayon, medyo papikit ka dahil na ang aga ng trabaho mo lagi. 3:30 pa ako gising, hindi pa ako nakakaw ng tulog eh. Totoo. Yeah, pero biglang na-amp up ulit nung pumasok ako dito. Yes. Thanks to you guys. Naku, nasan yung card natin? Masarap siyang tanongin sa Kaya card. nga, wait. Wala, PG-13 ba yan? Hindi to Okay. PG-13. Ano kami dito? Pag Thursday lang kami PG-13. Ay, may ganun kayo? Sana makaguess ulit ako sa Thursday. Kasi every Thursday, puro Viva Max yung mga kasama ng mga girls. Okay. Baka pwede ako mag-guest host for free Sige! sa every Thursdays para Every lang Thursday. gusto ko ng green talk. Okay. Sige. Sobrang green doon. Sobrang green talaga. Kasi bawal sa unang hirit yun eh. Oo. Sobrang green doon. As As in. As in, malalang green talaga. Oo. Ayan. Pero eto Eto na muna, lang. bago Uy, ang lahat. nakita ko yun sa social media. Yes. Tara, isabak natin si Kaloy sa ating segment na eto na. Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang Asal. Ito sa aming asal cards, bubunot ka lang. Sweet girl. Ay, ganun, no? Hindi kasi syempre, babagayan mo yung ano eh. Tama. Background music. Yes, correct. So, medyo demure, medyo malalim. Makipot. Masikip. Ganyan. Sabi Masikip, lang natin oo. Oo. Eto na, so bubunot ka lang dito. And then, yung katanungan is nasa brown na color. Alright. Kailangan mo na siyang bigyang kasagutan. Kailangan honest, ha? Oh, of course. Mukha namang honest siya. Oo, marami nga siya na chika na. Actually, naparami masyado. Sorry. It's okay. Kaya Eto nga na. niya pangalanan yung napa-infatuation siya. Oo nga ang galing eh. Sorry. Well, pangalanan ko man, hindi naman yun nakilala. Okay. So, hindi mo sure. Okay. Oy. Malay mo. Hear you. Go. so isa lang? Depende. Pwedeng isa lang, sige. Sige, isa lang. Anong Alright. tanong? Nasa likod. Ay. This is the question. Kailan ka huling napilitang tanggapin ang isang bagay na ayaw mong mangyari? Hala, related na sa single ko. Oh. Okay lang. I wanna be honest. Yeah, if that's what you're Yes. feeling, di ba? Bakit hindi? Oh. Nothing too deep and too serious. Hindi ako nagka-chance mamili ng cover art nung single ko. But I had to accept it kasi it's been set and I saw it a day prior to release. So wala nang chance talaga mabago and kailangan na siyang ma-release the following day. So the only way to go is to accept it, embrace it and embrace din naman ng mga manonood at saka mga nakikinig nung kanta. And yeah, that was it. Yun lang yung last na time na napilitan ako tanggapin ng isang bagay na hindi ko ginustong mangyari. Ayun. Ano po yung nasa likod niyan? Mas malalim pala yung sa likod. Yan ang sagot. Yan ang sagot. Sige, those unacceptable moments, ito yung maaaring magturo ng lakas na hindi mo alam na meron ka. You know what? I just needed reminding, pero eto, I've been living with this kind of quote na sa mga bagay na nangyari sa'yo na hindi mo ginusto o wala kang choice, the only way to go and to move forward is to live with it, embrace it, and just love what is there.
Can I just share? Oo May naman. relation dito. My first ever tattoo Ayan. nung June. Here's the Eto. camera. Ayan. Ito yung first ever tattoo ko nung June. Spontaneous lang to sa LU with friends. I had this tattoo dito sa area to para mas nakikita most of the time when I host. Tapos para to spark curiosity from the people that sees it. It's a Latin term. I've been keeping this before at alam kong ito talaga gusto ko ipatato pag nagkaroon ako ng chance ipatato. And finally, June 2024 ko siya pinatato sa LU, Amor Fati. Have you heard of this? Yes. Amor Fati is a Latin word that means, in layman's term, it is what it is. Love of one's fate. Tadhana, yung destiny mo sa buhay. Also, it also defines as parang wala kang control sa pwedeng mangyari sa iyo sa buhay in all aspects. Totoo. Pero ang may control ka is how you take it, how you accept it, and how you will respond to it. And yun yung hanggang ngayon and ever since dinadala ko with me na kahit anong whatever life throws at you, ang meron ka lang control talaga is how you react on it and how you respond to it. Kasi hindi naman lahat ng bagay meron kang say, meron kang power to change things. Kailangan mo lang tanggapin kung ano yung meron and learn to, again, I've been mentioning it, love and embrace it. Yes. And that's the way to live and to move forward in life eh. Parehas Mahalin tayo. mo sa lahat ng bagay. Actually, I've been meaning to, ano ka rin kanina, to mention that na ang ganda ng tattoos mo. Yan. It's super nice. Diba? And Kasi pag nag-host. right. And I see, and also the rainbow bar yan. Ang ganda. Yes. Bagay. This one. Oh, do you have another one pala sa kabila? This one, yeah. Oo. Ayun, kaya pinatato ko yung Amor Fati. Next week, magpapatattoo yung bestie ko. Ay, wala ka pa ba? Bawal eh. Oh, okay. Kung bahala dyan, walang bawal-bawal dyan. Ito rin, hindi alam ng mami ko eh. Sinumbong na lang ako ng kapatid ko. Anong reaction ng mom mo? Naka-hide yung story ko sa mami ko. Oo. Tapos, yung kapatid ko, kala ko naman... Na-hide mo? Hindi talaga sa kanya naka-hide. Kasi Okay. open naman ako doon. Oo. In-screenshot, tapos sinan kay mami. Ano kaya yun? Pero wala nang nagawa, di ba? Wala Wala na. Totoo. Nandyan na eh. O tinanong na lang, anak, anong meaning niyan? Ano yun? na. Ayun, natapos Yun, na. o, diba? Mami, it is what it is. Yes. Sabi ko, Yun, wala ka yun. lang magagawa. The only thing you have control of is how you respond to my tattoo. Yun. Nirelate Ako, pa rin dun sa mini sobrang tattoo. saya ng mga nakikinig sa atin. Very inspirational. Correct. Lalo na sa mga nangangarap, sa mga may dreams sa buhay nila. Maraming salamat for gracing the program on a Friday, on a Valentine's Correct. Day. Totoo. Thank you. I'd like to give thanks as well sa inyo. Para tayo nag-triple date. Totoo. Actually, I wouldn't have it any other way. Feb 14, 2025, tatatak to sa akin. First ever radio guesting ko on Yay. Valentine's Day. And I've been working since 3:30 a.m. but no complaints. This is a blessing. Thank you. Paubos na yung boses ko at this point, but I'm glad I went here and have my first ever single aired at the station for the very first time. Thank you so much, DJ Kim at saka DJ Chayo. Maraming salamat! Siyempre naman, 4:57 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok dahil more tugtugan, more kwentuhan. Dito lang sa inyong favorite na programa, favorite na tambalan at favorite na merienda. Sabay-sabay tayo. Ito ang Banana Crew!